Naniniwala ka na may mga biktima ng extrajudicial killings? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Thank you. Naniniwala ka ba na ito ay marami at hindi ilan lamang? I don't know the exact figure, Mr. Chair, but I believe so. Marami. Thank you, Mr. Chair. Colonel Leonardo, matanong ko lang, ikaw ba ay family man? May pamilya ka rin? Opo, Mr. Chair. Okay. Naniniwala ka ba na mahalaga ang tatay sa pamilya? Opo, Mr. Chair. Yes. Naniniwala ka rin ba na sa ordinaryong pamilya, pag namatay ang tatay, parang nasira na rin ang buhay at kinabukasan ng mga anak? Tama po yun, Mr. Chair. Yes. Naniniwala ka ba na sa ordinaryong pamilya, especially itong majority sa biktima ng extrajudicial killings, sa ating bansa, yung mga professionals, usually ang anak isa, dalawa. Pero yung mga maliliit na manggagawa, ang anak, 6, 7, 8. Tama ba? Tama po, Mr. Okay. Chair. So, would you agree na kapag yung isang biktima ng extrajudicial killing, may 5 anak, parang kung titingnan natin, mas malaki ang possibility na masisira ang buhay at kinabukasan ng mga bata? Yes or no? Yes, Mr. Chair. So, kung titingnan natin, mathematically, out of 20,000 na mga namatay, assuming 10,000 doon yung family man, mathematically speaking, more or less, 50,000 yung bata na nagsasuffer na ngayon. Would you agree? I agree, Mr. Chair. Yes. So meaning, kung titingnan natin yung long-term effect nitong pinag-uusapan natin extrajudicial killings, sa pananaw ng iba, tama ang ginawa nila. Pero kung susuriin natin mabuti, mas dadami pa yung pwedeng maging kriminal. Itong mga bata na nasisira ang buhay at kinabukasan, would you agree? Maaari po, Mr. Chair. So, kung titingnan natin, talagang itong resulta ng extrajudicial killings, hindi nare-resolve ang problema. Instead, minomultiply pa. Yes or no? Maaari po, Mr. Chair. Yes or no? Yes, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Kaya ako po, personally, natutuwa na yung Quadcom nandito. At least, mapigilan na itong extrajudicial killings. And nung nasa active service pa ako, isa, Mr. Chair, at sinasabi ng senior officers, kaya nasibak ako sa Cavite, yung nasa watch list na 20. Actually, 21 yun, Mr. Chair. Peacefully, napasuko ko, napasurrender ko yung 20. And because of that, nasibak ako sa pwesto. Hindi daw ako marunong sumunod sa guidance. Hindi ako marunong sumunod, Mr. Chair, kasi nga, sabi ko doon sa senior officer, mali yun eh. Yung isang suspect, isasacrifice mo yung buhay, pwede naman bigyan ng second chance. Actually, Mr. Chair, kung iintindihan ng mga kasama natin, maganda yung intention ng tokhang eh. Kakatukin mo yung pamilya, i-inform mo na may information na nasasangkot sa illegal drugs yung kanilang kapamilya. At kung pwede, isurrender, mag-undergo ng seminar to be being handled by religious leaders. Alam nyo ba yon, Colonel Leonardo, na may ganong programa? Meron po, Mr. Chair. Yes. And because of the reward system,
Would you agree na may mga pulis na nag-take advantage para kumita? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Yes or no? Yes, Mr. Yes, thank you, Colonel Leonardo. So, again, Mr. Chair, napakaganda na na-address ito ng Quadcom. At least, alam ko po, yung mga pulis na involved dito ay mapipigilan para wag nang gawin pa. Kasi nga po, sabi ko, ang pananaw ko, personally, hindi nare-resolve yung problema. Instead, minomultiply natin. Ngayon, hindi pa natin nararamdaman. Pero one thing for sure, Mr. Chair, marami ng bata ang nagsasuffer. Marami ng bata ang nasisira ang buhay at kinabukasan. So again, personally, ako po'y natutuwa, Mr. Chair, na mayroong Quadcom wherein ina-address po itong extrajudicial killings. And based on our hearings, conducted hearings, very clear. Talagang may extrajudicial killings. And Brother Colonel Leonardo, salamat. At least, yung mga tanong ko sa'yo ay sinagot mo ng diretso. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat.